Zaldico. Buhay, negosyo, politika at mga kontrobersyang naging bahagi ng pambansang balita. Mahalagang disclaimer. Paalala sa mga mambabasa. Ang artikulong ito ay para lamang sa layunin ng pagbibigay kaalaman at edukasyon. Ang impormasyon ay batay sa mga pampublikong ulat, balita, at dokumentong inilabas ng mga kinauukulang institusyon. Ang pagbanggit ng pangalan ng sinumang tao ay hindi nangangahulugang siya ay napatunayang nagkasala sa anumang kaso. Ang lahat ng alegasyon, paratang at kontrobersyang binanggit ay dapat dumaan sa wastong investigasyon at legal na proseso. Ang lahat ng tao ay may karapatang ituring na inosente hanggat hindi napapatunayang nagkasala sa pinal na hatol ng hukuman. Sino si Zaldico? Si Elizalde ay isang negosyante at dating kinatawan ng Ako Bicol party list sa Kongreso ng Pilipinas. Ipinanganak siya sa Legazpi City, Albay noong Disyembre 8, 1970. Nakapagtapos siya ng Computer Engineering sa AIMA Computer College at kumuha rin ng MBA sa Aquinas University. Bago pumasok sa politika, naging kilala siya bilang isa sa mga nagtatag at opisyal ng SunWest Construction and Development Corporation, isang kumpanyang sangkot sa mga proyekto sa infrastruktura, real estate, turismo at enerhiya. Kabilang din siya sa mga personalidad na may kaugnayan sa Misibis Bay Resort sa Albay. Pagpasok sa politika, noong 2019, naging kinatawan si Zaldico ng Ako Bicol Party List sa House of Representatives. Muli siyang nahalal noong 2022 at naging isa sa mga pinaka-impluensyal na miyembro ng Kamara. Matapos italaga bilang chairman ng House Committee on Appropriations, ang komiteng nangangasiwa sa pambansang badyet. Sa kanyang panunungkulan, naging bahagi siya ng mga usaping may kinalaman sa infrastruktura, regional development, at paglalaan ng pondo para sa iba't ibang proyekto ng gobyerno. Mga kontrobersya, mula 2025 hanggang 2026, naging sentro ng iba't ibang investigasyon si Zaldico kaugnay ng mga alegasyon tungkol sa flood control projects, budget insertions, at iba pang usaping may kaugnayan sa paggamit ng pampublikong pondo. Itinanggi niya ang mga alegasyon laban sa kanya at iginiit ang kanyang karapatan sa due process. Noong September 2025, nagbitiw siya bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List. Habang nagpapatuloy ang mga usapin at investigasyon, pinalitan siya ni John Franz Chan bilang kinatawan ng party list. Mga pangalan na lumitaw sa mga pampublikong diskusyon. Ang mga sumusunod na pangalan ay lumitaw sa iba't ibang pampublikong diskusyon, ulat at mga listahang kumalat sa social media. Ang pagbanggit sa kanila ay hindi nangangahulugang sila ay napatunayang sangkot o nagkasala sa anumang anomalya. Ferdinand Marcos Jr., Liza Araneta Marcos, Sandro Marcos, Martin Romualdez, Yetta Marie Romualdez, Julian Romualdez, Zaldico, Jesus Crispin Remula, Lucas Bersamin, Claire Castro, Risa Hontiveros, Tito Soto, Ping Lacson, Rafi Tulfo, Antonio Trillanes IV, Leila de Lima, Jeanette Guerin, Larry Gayden, Rommel Marble, Nicolas Torre III, Romeo Bronner Jr., Arlene Brosas, Raul Manuel, Percy Sendanya, Gilberto Teodoro Jr. Pamilya at negosyo. Malaki ang naging papel ng pamilya ko sa negosyo at politika sa Bicol Region. Kabilang sa mga kilalang miyembro ng kanilang pamilya sina Christopher Co., kapatid ni Zaldico at dating kongresista ng Ako Bicol Party List. Natasha Co., dating party list representative at pamangkin ni Zaldico. Ano ang nangyari kay Jinggoy Estrada? Si Jinggoy Estrada ay nakulong noon kaugnay ng mga kasong isinampa laban sa kanya sa mga kontrobersyang may kinalaman sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Tulad ng ibang mga kaso, dumaan ito sa mahabang proseso ng korte. Ang ilan sa mga kaso ay nagresulta sa mga desisyon na pabor sa kanya, habang ang iba naman ay dumaan sa iba't ibang antas ng paglilitis at apela. Mahalaga pa ring tingnan ang bawat kaso batay sa opisyal na record ng hukuman at hindi lamang sa mga kumakalat na impormasyon. Konklusyon, ang kwento ni Zaldico ay isa sa mga pinakakilalang halimbawa ng pagsasama ng negosyo at politika sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Mula sa pagiging matagumpay na negosyante hanggang sa pagiging isa sa pinakamakapangyarihang mambabata sa usapin ng pambansang budget, naging sentro siya ng pambansang atensyon. Gayunpaman, ang anumang alegasyon laban sa kanya o sa sinumang personalidad ay dapat pa ring husgahan
batay sa ebidensya at sa pinal na desisyon ng hukuman, hindi sa haka-haka o usap-usapan lamang.